Magandang araw mga bap mga dad. Tara, samahan niyo ako sa panibagong araw naman natin dito sa Japan. So ito na nga yung part 2 video na pamingwit natin. Akala pa nga namin nakasalubong namin yung barko ng One Piece. Kamukha kasi ng barko ni Luffy sa malayo. Pero hindi pala, nadali kami dun na. Habang nasa biyahe nga kami, naayos na ni Iguchi-san yung mga gagamitin namin pamingwit. Tinry na nga namin dito at yun na nga. Ako yung unang nakadali. Isang beses lang yun at pagkatapos nun hindi na kami nakakuha pati mga kasama ko. Kaya nag-decide sila na lumipat muna kami ng pwesto. Ganda ng view dito sa likod pagka umaandar yung bangka. Ito wala kasi na-experience yung ganito. Yung maranasan mo yung gawin din yung mga libangan ng mga mayaman. Kasi kahit mga Hapon, hindi naman lahat sa kanila hikain gawin yung ganito. Yung mga mahirap din ng mga Hapon dito na nahihirapan din sa mga gastusin dito sa Japan. At yun, may nakahuli na nga ng pusit isa sa amin. Ito nga si Iguchi-san, talagang veterano na to sa pamingwe. Habang tinatanggal nga sa pagkakatuso ito may patong pusit. At nagtuloy-tuloy na nga kami sa pamingwit. Grabe nga yung mga isda dito, sobrang dami. Tuloy-tuloy yung kuha namin dito. Kada baba ng pamingwit namin, may kumahagat-hagat. Tapos si Yamauchi-san, hindi na namimingwit. Siya na yung kumukuha ang nagtatanggal ng mga nakuha namin mga isda. Parang natsempohan pa nga namin dyan yung isang grupo o asosasyon ng mga isda. Hindi pala asosasyon, istasasyon pala. Sobrang dami. Kung may lambat lang sana, nilambat na lang namin para mas madali. Hindi ka pa ang papakahirap, mas maaga pa makakauwi. Kaso gusto kasi ng mga kasama ko yung pinapahirapan pa yung mga sarili nila. At nadali pa nga yung pamingwit ni Haika, naputol yung tansi. Akala nga niya, nakadali na siya ng pating sa sobrang bigat. Yun pala, sumabit lang sa bato. Tilang sandali pa, wala na kami nakuha ang isda. Wala na yung mga kumpul-kumpul na mga grupo ng mga isda dito. Kaya nagpasya muna kami na mag-QK muna. Pahinga muna, kaya nagmerienda muna kami. Agdukan may pahaba kami kondisyon, baka mandikong pasibayong asan. Doho, Bab, siguro doon mo na 5 bulan para ulam mo, okay? Malagad mo yan, Bab, sa masame ba? O diba, nagmerienda lang kami, dumagsara naman yung mga maraming isda. Kumaamit na kasi kami dyan ng mga pinagbabawal na teknik ni Iguchi-san. Ito nga yung parang bagoong na malihit na hipon na binili ni Iguchi-san. Pero parang basket na maliit yung pamingwit namin. Doon nilalagay yung maliit na hipon, tapos pagka binabod sa tubig, kakalat yung sa tubig. And then lalapit yung mga kumpol na isda doon, tapos kakainin yung hipon na ilagay ni Iguchi-san. Ganito yung itsura ng pamingwit namin. At ito naman yung sinasabi kong parang basket sa ilalim. And dyan nilalagay yung mga maliit na hipon, kaya pagka humalat yung mga yun, ang pagkakamalang hipon din yung mga ginagamit na yung pamingwit. Kaya doon sila sumasabit, di ba? Kaya magaling yung mga diskarte ng mga Hapon pagkadating sa mga pamingwit na ganito. Pero mas magaling mga diskarte ng Pinoy kumpara sa mga Hapon. Kung mga Pinoy yan, sigurado lambat gagamitin yan. Talagang sigurado maraming mahuli mga isda. Kasi dyan sa atin sa Pilipinas, hindi naman ginagawang libangan to. Kaya lang naman namimingwit yung mga tao to. O naging isda kasi pang ulam na nila yun. Kung marami-rami naman nakuha, pwede nang pambenta yun o kaya pang negosyo, di ba? Yung iba naman, pinamimigay nila sa mga kapitbahay nila o kaya sa mga kamag-anak nila. Kasi sobrang dami nakuha, lalo na sa probinsya. Kaya sa amin sa probinsya, minsan pagka namimingwit yung mga tito ko, yung mga pinsan ko, pagka marami silang huli, binibigyan sa amin iba. Ang ulam na rin yun, pamprito. Tapos minsan sumasama rin ako sa kanila, namimingwit kami, pero walang dagat sa amin. Namimingwit kami sa mga ilog lang, sa sapa, malapit sa amin. Ang dadaling nga nila mamingwit, yung sa kanila nakuha nila mga malaki. Ang dadami pa, minsan mga tilapia, hito, tapos may ibang klaseng isda pa. Pero sa akin, maghapon ako namingwit kasama sila, pero nakuha ko lang 3 pirasong isda maliit lang na tilapia. Minsan wala pa nga. Maya pa nga, bigla na lang naisipan ito ni Yamauchi-san na humihi pa talaga dito sa harap ng camera. Bihira nga rin naman talaga tong Hapon na to yun. Talaga natipa sa camera habang humihi. At na mo ba pwede kiting kamutin doon itong magagabot? Medyo marami na kaming huli kasi tanghali na kumain muna kami. Painit lang kami ng tubig dyan para sa cup noodle sa binili ko 7 de. Penyo na yung panangalian ko. 2週間終わってさ、ホテルじゃないでしょだって。ホテルじゃない。お母さんの家でよ。2週間終わってみんなで空港まで送ってくれるやん。最後に稲作、みんなで行ったんだ。なんでこれ早教えてくれんかったん一番最後に吉野家みたいなとこ。一番俺ならよかったわみたいな。まあでも一応さ、日本から来てくれとるんでそんなところはなかなかだけどな。いきなり最初にさ、どこだみんなで15人ぐらいでマックスしとるマックスほんだら3万いくらこれおい、日本行ってもレストラン行ってもまあそんなもんかかるがやみたいなもう初日だけぐらい僕は知らなかったな。自分の
全盛期一緒にね、ほんからなんか金持ちそうな人がさ、誕生日パーティーやっとるやん。おい、俺そんなに金Kung nakain niya kami, nagkwento si Yamauchi-san. Kasi may asawang Pilipina yan at may dalawang anak na din sila. Kwento niya nung nagbakasyon sila sa Pilipinas kasama asawa niya. Pagka kumakain daw sila sa labas kasama yung buong angkan ng asawa niya. Kumain daw sila sa mga inasal at saka sa Max. Ang bill daw nila nasa tatlong lapad eh. Tapos pagka may birthday daw, lahat ng kamag-anak, pati mga kapitbahay nila, nandun naghikain sa kanila. Eh natural, syempre gano'n naman talaga sa Pilipinas eh, masaya mga tao dun eh. Lalo na pagka may okasyon, may mga party, birthday, lalo na siguro kung piyesta o kaya mga reunion. Lalo nang magugulat yung mga yan kasi sigurado nandun na yung buong angkan mo talaga. Kasi dito sa kanila nakasanayan nila na pagka may birthday, may kainan sa labas, pamilya lang talaga nila yung kasama nila. Pagka nagkaroon na sa nila kanya-kanya pamilya, madalang na nila makasama yung mga magulang nila, mga kapatid. Ang isa o dalawang beses lang sila magkita-kita o may salo-salo sa loob ng isang taon. Tapos yung mga magpipinsan para magkakakilala na lang. Hindi nila ganun sila ka-close katulad sa atin yan sa Pilipinas. Lalo na siguro pagka second cousin, baka hindi na nga magkakilala yung mga iba eh. Tapos yung mga magulang nila, pagka sobrang tanda na hindi na makagalaw, hindi na makakilos, nadala na lang sa mga bahay ng mga matanda yung mga pinapaalaga nila. Hindi na nila kaya kalagaan kasi sobrang busy na nila sa trabaho. Kaya halos lahat ng mga tao dito ay nakanshoot doon para pagka tumanda sila, wala na mag-aalaga. Doon sila mapupunta. So ayun na nga, pagkatapos natin kumain eh, naisip ako magpalipad muna ng drone bago mamingwit ulit. Napakaganda nga ng view dito sa taas. Napakalinis tingnan ng dagat. Nakita nga ni Igutsan sa mga kuha ko sa drone. Sabi niya, kuharin ko daw din ng video yung bangka niya. Yung speedboat naman yung sa kanya. Nandun naman yung sa kanya sa Biwa Lake. Isa sa pinakamalaking lawa dito sa Japan. Tubig tabang. Buti ba doon malaki ang mga isda pero hindi pwedeng kainin daw, malansa, mabaho daw, ayaw nila kainin. Kahuli nila, pipicturean lang tapos papakawalan ulit. Sabi ko nga sa kanya, sayang, binating ka ako, pwede naman kainin yan. Kaso ayaw niya talaga. Sa Pinas nga, kahit galing sa sapa, kinakain. Lagi na lang kami dito namimingwit kasi lahat na makuha dito, pwedeng kainin talaga. Pandadik nga pala yung bangka na gamit namin, nakita kung may isda wala. ないね今。あるとじゃあここに魚が出る。今はない。 Ito nga pala yung mga nakuha namin isda. Marami yan. Yung iba nasa icebox. Parang galunggong, sardines. Tapos yung iba parang yung ginagawang tuyo. Tuloy pa nga kami sa pamingwit hanggang hapon. Tapos nakakuha rin kami ng mga ibang klase ng isda. Hindi ko na nga lang na-videoan yung iba. Ito nga pala yung nakuha kong kakaibang klase ng isda. Hindi nila kilala, hindi nila sigurado kung pwede daw kainin yung isda na huli ko. Tik pa nga nilang pakawalan. Buti na lang nung sinunod sila sa Google eh. Pwede naman daw kainin. Meron din daw kasi mga isda dito na hindi pwedeng kainin na nakakalason. Magahapon na at napagod na sila sa pamingwit, nagaya na sila umuwi. Kaya medyo marami na rin naman na kami nahuli. Malapit na lang dumilim kaya kami aahaw na. Medyo nakakapagod na sulit naman yung lakad kasi ang dami nating nakuha. Pang-ulam na tayo, makapagbigay pa tayo sa mga kasama natin sa bahay. Habang nagbibiyahe nga tayo pa uwi, nakita natin tong sunset sa likod. Napakagandang tignan. Napakaganda lang dyan, di ba? Nakaka-relax sa mata. Kita na nga yung buwan dyan kasi magdidilim na. Ayaw rin pala napunta namin sa pamingwit. Napakalayo ng biyahe. Tagal na makarating sa pupuntahan namin. Nasa 30 to 40 minutes nga yung biyahe namin bago kayo makarating. Abutan na nga tayo ng dilim nung makarating tayo sa port kung saan pinapark yung mga bangka. Nililisan lang natin yung bangka na ginamit natin bago natin ipark. At umuwi na kami. Hindi ko na nga nabidyohan yung mga sumunod na nangyari. Nung maghiwa-hiwalay kami na Yamauchi-san, kumuha lang siya ng isang plastic ng isda niya. Tapos pinigyan na niya lahat sa amin. Hindi na rin siya kumuha ng pusit. So fast forward na ngayon nakauwi na kami sa bahay at ito rin na hati-hati ng Igutsan yung mga nakuha namin. Atin niya lang to sa tatlo at hindi na rin siya kumuha ng para sa kanya. Pinigyan niya lahat sa amin. I got your fit today. Sasaksan sa mga testa. Naman yung mga kanina talaga. Laksan sa mga testa. Nagapit sa mga testa. Sa kanay pa. Sabi kumasos lang siya at nagpakapagod. Hindi siya kumuha ng para sa kanya. Ito nga pa rin mga nakuha namin. Sobrang dami. Ang dami. Nasaan yung pusit? Yan ang ginamon. Nasaan? Nasaan yung banglaring isda? Kanalo. Boy, baka tayo sa'yo. Magalaw pa, natakot pa ba? Ano tayo? Lapi-lapi nga. Lapi-lapi ba ito? Ay, meron ako nakuha dito. Hindi nila alam, hindi nila kilala yung isda na to. Saan to? Hindi yan. Hindi nga pa napuhay. Siya pwede rin namin. Laki na. Matawag dito.
Mas mahal natin. Parang tilapia. Mas maliit sa ano ba lang? Mana, di ka sa presa. Ano na lang, sa presa na lang. Nang natin sa presa. Ito, dahil. Parang pero ay, iba eh. Hindi na pero. Yan ang pila. Panalo, guys. Sorry pang pagdagdag. At ito na yung pusit ng medyo nalinisan na natin. Pasok na natin sa red. So bago ang lahat ay mag-shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Kirby Amador, Natividad ng Japan. Shoutout din kay Gerald Quinto Isquera, Supervisor ng Molex Philippines. At kay Rudy Bernes Bazar ng Japan. Shoutout din kay Annalyn Bondo Lansahan from Porac, Pampanga, Lansahan Family. At kay John Anthony, Manager ng Airport, Saudi Arabia. Sa mga nagpapakashout naman si Reds Kutoy ng Pangasinan at si Jason Marcelino ng Taguig, Philippines. Pasensya na muna kayo, wala pa tayong cashout ngayon kasi wala pa tayong sahod sa Facebook. Like, share nyo muna tong video natin. Pagka sumasahod na tayo, pwede na tayong mag-cash out. At syempre, shoutout sa pinakamamahal kong asawa ay Nalansahan Karyaga. I love you so much, kalukurad na kababatak lalapo hanggang pora. Mwamwa, chup chup chup. Haba na yung video natin, kaya tatapusin na muna natin tong video na to. Kung umabot ka sa hanggang dulo ng video, maraming salamat sa panood at suporta. Pa-comment mo na rin kung taga-saan ka para alam natin saan umabot yung video natin. Mga magpapa-shoutout, comment lang ba dyan sa baba para may shoutout natin kayo sa susunod na video natin. Gayo, Ichinichio. Mata ne. Bye!